ang unang salita na dumating sa mundo, paano nito binago ang mundo? Ngayong gabi, babalik tayo sa kuweba kung saan nagsimula ang lahat. Ang simula ni Propeta Muhammad bilang isang propeta at ang unang paghahayag ng Quran. Isinulat ni Imam Ahmad na sinabi ni Aisha, ang unang paghahayag na natanggap ng sugo ng Allah ay ang kanyang mga panaginip na laging nagkakatotoo. Bawat panaginip na kanyang nakita ay nagkatotoo kasing linaw ng pagsikat ng araw sa umaga. Pagkatapos nagustuhan niya ang pag-iisa. Kaya madalas siyang pumunta sa kuweba ng Hira at doon ay ginugugol niya ang maraming gabi sa pagdarasal at nagdala siya ng pagkain at inumin. Pagkatapos, bumalik siya kay Khadija at naghanda ng pagkain para sa susunod na gabi. Ito ay nagpatuloy hanggang sa bumaba ang unang paghahayag sa kuweba ng Hira. Habang siya ay nasa loob ng kuweba, isang anghel ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Bumasa ka." Ang sugo ng Allah ay sumagot, "Hindi ako marunong bumasa." Kaya niyakap ako ng anghel na mahigpit at pinisil ako hanggang sa hindi ko na makayanan. Pagkatapos ay binitawan niya ako at sinabi ulit, "Bumasa ka." Sumagot ako, "Hindi ako marunong bumasa." Kaya niyakap niya akong muli at pinisil ako hanggang sa hindi ko na makayanan. Pagkatapos ay binitawan niya ako at sinabi, "Bumasa ka sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha." Hanggang sa talata na siyang nagturo sa tao nang hindi niya alam. Pagkatapos ay bumalik siya kay Khadija dala ang mga talatang ito, nanginginig ang kanyang puso at sinabi, "Balutin mo ako, balutin mo ako." Pinalot siya ni Khadija hanggang sa nawala ang kanyang takot. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Khadija ang lahat ng nangyari at sinabi, "Natatakot ako na may masamang mangyayari sa akin." Sumagot si Khadija, "Hindi. Sumpa man sa Allah, hindi ka kailanman hahayaan ng Allah na mapahiya. Ikaw ay laging mabuti sa iyong pamilya. Nagsasabi ka ng totoo. Tinutulungan mo ang mga mahihirap at nangangailangan. Pinagpapakitaan mo ng mabuting pakikitungo ang iyong mga bisita at tinutulungan mo ang mga nasa problema at paghihirap." Dinala siya ni Khadija sa kanyang pinsan na si Waraka ibn Naufal ibn Asad ibn Uzza ibn Qusay na noong panahon bago ang Islam ay naging Kristiyano at sumulat ng mga kasulatan sa Arabiko. Isinulat niya ang Ebanghelyo sa Hebreo ayon sa nais ng Allah. Sinulat niya ang Ebanghelyo sa Hebreo ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay isang matandang lalaki na nawala na ng paningin. Sinabi ni Khadija, "O pinsan ko, pakinggan mo ang kwento ng aking pamangkin." Nagtanong si Waraka, "O pamangkin ko, ano ang iyong nakita?" Inilarawan ng sugo ng Allah ang kanyang nakita, hiniwaka. Ito ang namus na ipinadala ng Allah kay Moises. Sana'y bata pa ako at buhay pa kapag pinalayas ka na ng iyong mga tao. Nagtanong ang sugo ng Allah, "Palalayasin nila ako?" Matatag na sumagot si Waraka at sinabi, "Sinuman ang magdadala ng mga katuruan tulad ng iyong dinala ay haharap sa puot at galit. At kung buhay pa ako sa araw na iyon, susuportahan kita ng buong puso." Ngunit hindi nagtagal si Waraka. Namatay siya at tulad ng sinabi sa atin, ang paghahayag ay tumigil na iniwan ng sugo ng Allah sa kalungkutan. Dahil sa kalungkutang ito, ilang beses siyang lumabas na may balak na tumalon mula sa tuktok ng bundok. Ngunit sa tuwing aabot siya sa tuktok ng bundok para tumalon, nagpakita si Jibril at nagsabi, "O Muhammad, ikaw ang sugo ng Allah." Kaya nawala ang kanyang pag-aalala, kumalma ang kanyang espiritu at bumaba siya sa bundok. Pagkatapos, matagal na walang dumating na paghahayag, lumabas siyang muli tulad ng dati. Kaya nang makarating siya sa tuktok ng bundok, muling nagpakita si Jibril at sinabi ang parehong bagay tulad ng dati. Ang kwentong ito ay isinalaysay sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim at Az-Zuhri. Ang papuri at pasasalamat ay sa Allah. Kaya, ang unang ipinahayag sa Quran ay ang mga marangal at pinagpalang talatang ito. Ito ang unang talata ng Surah Al-Alaq kabatamlangs ng Quran, ang unang paghahayag na natanggap ni Propeta Muhammad.
Ito ay isang dakilang panawagan na maghanap ng kaalaman at simula ng lahat sa pangalan ng lumikha. Ito ang unang biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanyang mga alipin at ang unang regalong ibinigay niya sa kanila. Ang kadakilaan at karangalan ng tao ay nasa kanyang kaalaman. Inilalarawan ng mga talatang ito ang simula ng pagkalikha ng tao mula sa isang patak ng dugo at na sa biyaya ng Allah, tinuturuan niya ang tao ng hindi niya alam. Kaya, itinataas at pinararangalan ng Allah ang tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kaalaman. At ang karangalang ito ang nagpapaiba sa ama ng sangkatauhan, si Adan sa mga anghel. Ang kaalaman minsan ay nasa isip, minsan ay nasa dila, at minsan ay nakasulat sa mga daliri. Kaya ang kaalaman ay maaring maging pag-unawa, pagsasalita at pagsulat. At kahit na ang pagsulat ay nangangailangan ng pag-unawa at pagsasalita, ang kabaliktaran ay hindi palaging totoo. Dahil dito sinasabi ng Allah, bumasa ka, at ang iyong Panginoon ay ang pinakamapagbigay. Na siyang nagturo sa pamamagitan ng panulat, nagturo sa tao ng hindi niya alam. May kasabihan na, ingatan ang kaalaman sa pamamagitan ng pagsusulat nito. Mayroon ding kasabihan na, ang gumagawa ng kanyang nalalaman, bibigyan siya ng Allah ng kaalaman na hindi pa niya alam. Ito pa lamang ang simula ng liwanag. Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito, talata por talata, sandali por sandali. Kung kayo ay naantig nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para ang iba ay makasama natin sa paglalakbay na ito ng banal na kaalaman. Hanggang sa muli, naway sumainyo ang kapayapaan at liwanag.